Good morning. Our verse for today can be seen at James chapter 1, verse 5 to 6. Our topic is about quick response from God for your prayers. Napakaganda po nito kasi marami nagpe-pray, tumatagal at nadidelay. Pero hindi tayo dapat magreklamo na akala natin hindi narinig ng Diyos ang ating panalangin. Di ba ang ganda ng topic na? Una, humingi tayo ng wisdom sa Lord. Bakit hindi tinugon ang ating prayers? Straightforward, we must ask wisdom. And those who ask in faith to God can generously have wisdom. Hindi mo alam ba't hindi sinagot yung panalangin mo. Di ba sa Biblia wala namang imposible. Sabi niya, pakinggan niyo tong James chapter 1 verse 5 to 6. This is a promise. On verse 5, if any one of you lack wisdom, let him ask of God, that He gives to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Ngunit, kung nagkulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ba't ka naman susumbatan ng Diyos? Humihingi ka pa lang eh. Ang tanong, nagmamarunong ka ba kaysa sa Diyos? Tayo ba ay may tendency magmarunong? Minsan unconsciously hindi mo alam paano ka mag-pray. Merong mga nagpe-pray, tinuturuan ng Diyos. For example, ito, Lord, ingatan mo kami sa pagtawid sa kalye. Bigyan mo ng steady hand yung mga driver na dadaan sa kalye. Wala kang karapatan mag-pray para sa iba pagdating sa ganun suliranin. Dapat ang pag-pray mo, ingatan mo kami sa pagtawid, bigyan mo kami ng karunungan. Ganun lang. Huwag mo nang sabihin yung specific na sometimes yung mga ibang nagtuturo, kailangan daw specific. Sa sobrang specific, inuutusan mo na ang Diyos kung anong dapat gawin. Ang dapat mong hingin, ingatan ka sa pagtawid ng kalye, walang aksidente. Pero ang nangyayari, tinuturuan natin very detailed kung anong dapat gawin. Who you? Director ba tayo? Yan po ang isa sa magandang, kung babasahin natin tong James chapter 1 verse 5 to 6. Sa verse 6, ganito po pagkasabi. Tignan nyo ha. Hindi, verse 5 muna. Sabi sa English, King James po, let him ask of God that gives to all men liberally and upbraideth not. Ang pagkatagalog, hindi nanunumbat. Actually, hindi ho panunumbat yung nakalagay dyan sa original Greek. Hindi siya kuripot. Kasi hindi naman natin kaya lamangan ng Diyos eh. Pag humingi ka ng wisdom, bibigyan ka niyan. Situations fall into places. Mahalata mo yan. Minsan may delay ang Lord kasi yung tenga natin minsan bingi sa Lord, sa kalooban na Lord. Hindi natin naririnig yung mensahe, minsan ini-ignore natin. For example, tradisyon. Hindi po lahat na nakagisnan natin sa isang reliyon, sekta o church or any organization, laging tama. Time changes. So, kailangan natin ng fresh wisdom, direction, knowledge mula sa Diyos. Kaya minsan ang ating prayer hindi kagad sinasagot. Hanggang dito lang po tayo dito kasi hanggang verse 6 lang tayo. Pakinggan nyo yung James chapter 1 verse 6. Ang sabi, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Tagalog, ngunit humihingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong
linlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at idinapadpad sa magkabi-kabila. So nakita nyo, no, yung alon parang balimbing. Susulong, uurong. Susulong, uurong. Forward, backward. Forward, backward. Nag-aalinlangan, wala kang yung stable mind. Kasi wala kang faith. Kung may faith ka, hindi ka mag-aalinlangan. At yung hinihingi mo, hindi pwedeng hindi mag-synchronize o sumabay sa kalooban ng Diyos through His Holy Spirit. Minsan nga, sabi nga ng isang propeta, without wisdom or vision, they perish. Nagugunaw ang isang bansa pag walang vision. Pag walang instruction mula sa Diyos. Pag ang instruction natin galing sa tao na walang wisdom, asahan nyo, laging kabado yan. Laging natatarantayan at ayaw magpapuna. Bakit? Kasi nga, palpak. Natawa nga ako minsan may mga nagsasabi pag magsabi ka raw ng totoo, magagalit. Huwag ka magsabi ng totoo, tuwan-tuwa. May mga ganyan. Kaya mga kapatid, a technique or tip that our Lord Jesus Christ will answer our prayer mula sa Ama is to have faith in Jesus Christ. Kaya nga, importante, pag alam natin mali yung ating style ng pagpe-pray, motibo, hindi niya tayo papakinggan. Ang isang example ng reason na hindi tayo sinagot ang prayer kasi hindi tayo nagsisisi, nangungumpisal ng ating kasalanan. Lahat ng mga kapalpakan natin, kakulangan, ikumpisal natin sa Diyos. Maganda nga yung inaamin natin sa harapan niya kaysa sa tao. Minsan maganda pang kausapan Diyos kaysa sa tao. Nagpakumbaba ka na, sila na nga mali, nilapitan mo, ayaw ka pansinin, para asarin ka. O na, you did your part. Meron pa, naninigaw, nakikipag-away, natatawa lang ako. So, mga ganun tao, hayaan mo na. Kaya yon, let them go. Patawarin mo sila, pero huwag mo na lang konsintin. Yun naman ang atin, no? Ka-wisdom. Sabi nga ni dito sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat at banal siya na tayo'y patatawarin at sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. So, ibig sabihin, kaya ako, magsasabi po ko sa inyo, praise God dahil sinagot niya ang mga prayers natin. Marami pong pending prayers na unanswered pa, pero tinitiyak ko sa inyo, sasagutin ng Diyos. Why? Hindi dahil sa galing natin. Humingi tayo ng wisdom. God gives wisdom generously so that your prayers will be answered. We must be humble like the prophet Daniel sa Daniel chapter 10 verse 12. Naging mapagkumbaba po si propeta Daniel. Isipin mo, propeta na ng Diyos yun no? Sinabi niyang ganito, pakinggan niyo. Then said he unto me, yung angel, nagsalita kay Daniel, fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thy heart to understand, and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. Na magkagayo, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat nagpakababa ka
no, sa iyong Diyos. Ang iyong mga salita ay dininig at ako'y naparito alangang sa iyo mga salita. So nagpakita si King Daniel kay Propeta Daniel, and it happens even today. Alam niyo kung ano secret, kaya minsan may nalalaman ako na wala pa nagsasabi. Alam niyo kung ano? Magpakumbaba tayo, humingi tayo sa Diyos ng karunungan, ng unawa. Lalo na pag galit na galit ka, humingi ka ng unawa sa Diyos. Humingi ka ng tulong. Sabi mo, Lord, ayoko magkasala, kaya lang talaga tong taong to, ganyan. Patawarin mo ako, Lord, kung ako ay nagalit, ganyan. Patawarin mo ako kung may nasabi ako, patawarin mo ako kung may kilos ako, patawarin. Ganun lang, humble. Huwag na tayong mga tuwiran kasi ganito, ganyan. Minsan, sa kakakatwiran natin, nadadagdagan yung kasalanan, huwag ka na lang kumibo. Kaya mga kapatid, kung meron kayong ngayong dinadaanan na pangangailangan sa prayer, bibigay ng Diyos. Huwag kayong mag-isip ng ano paman kung di si Lord Jesus Christ. Si Yeshua, Jehovah saves. Si Yehoshua, God saves. Kaya mga kapatid, hanggang dito na lang ang ating verse for today. God will answer your prayer because He will give you wisdom once you ask. Number 2, you ask forgiveness. Actually, mahaba po itong topic na pinrepare na to. Kaya lang, ang sinabi ni Lord, ito lang. Kasi hindi nyo maalala lahat. At boring at malakas sa data. Kung kayo ay walang trabaho at gusto nyo lang makita ang salita. Anyway, God provides. Yan ang alisin nyo sa isip nyo, yung kakapusing ka, wag. Pagka ganyan ang iniisip mo, lalo kang kakapusin. Isipin mo, God will provide. Lagi ka sagana, magiging sagana. Amen ba? God bless. Bye-bye.